Ano ngayong buwan? Ano, Mayo ngayon? Mayo. At sigurado ako dumating na sa lower house si Santa Claus. Ay, naku. In fact, may order na last week pa Wednesday. Pero nangayayat ata na. Si Santa Claus? Oo, nangayaya. Marami pang bitbit. Ganito ha. Nationwide, walang releases ang Public Works. Walang releases. Pero balita ko, yung magkakaroon ng releases. Pero yung nag-no sa impeachment, wala yun. Wala na. Oh, anong bitbit ni Santa Claus? Yan. Yun ang tanong. Anong bitbit? Well, sa experience ko ha. Una, kung may appointments kang pinapalo up, baka makuha mo. Halimbawa, may hiningi kang judge, baka ma-grant na yun, baka i-appoint na yung judge mo. Hiningi mo fiscal, baka makuha mo na. May gusto mo appoint director, baka makuha mo na. Ano pa? Projects. Projects, baka may releases yon. Ano pa? Pera. Pera. Nangyari yon. Uy. In fact, sinasabihan ko yung mga kasamahan ko rin, huwag mo na kayong magbigay. Maliit pa yung presyo. So nangyari yun nung panahon nyo? Nangyari yun. Na may mga perang involved? Nangyari yon. Ngayon, nangyayari din. Dati saan nakalagay yung pera? Ito, tarayin ko ha. Meron bang santo sa kamara? Santo, parang Diyos. Hindi ako naniniwala na nagbago na yung kamara Ano bang traditional na pagtingin sa kamara nationwide? Hindi lang nationwide, buong mundo. Di ba sa Taiwan nagbabatuhan nga ng upuan? Yes. Pero attorney, Nagsusuntukan? Ako po ay si Rolex Suplico. Dati po akong board member ng probinsya ng Iloilo, representing District 5, 95 to 98. 98 to 2007 for 9 years. Kongresista po ako. Again, representing District 5 ng Iloilo. 2007 to 2010, Vice Governor po ako ng probinsya ng Iloilo. At nahinto po yung aking political career. For 15 years, nag-practice po ako at nagnegosyo ako. Noong nakarang taon po, ay tumakbo ako bilang board member, again, ng District 5 ng probinsya ng Iloilo at mapala rin po ako. So ngayon po ako ay board member po ng District 5. Nako, napakalalim pala ng experience ni Attorney Rolex Suplico at dati naman siyang napapanood dito sa SMNI. Pero ngayon nagbabalik siya at gagamitin. Talagang maraming itatanong yung mga banateros patungkol sa mga kaganapan ngayon at saka noon. Kumpara naman natin, Attorney Rolex, kung noong panahon ninyo bilang kayo'y congressman, ano ang kaibahan ngayon sa mga nakikita nyo sa mga dati nyong kasamahan ng mga congressman? Well, una po pork barrel. Nung panahon po namin, 70 million pesos lang ang pork barrel every year. At every year po, pinapublish yan sa isang newspaper of general circulation. Naalala ko, bulletin Yung 20 po, para sa soft. Yan po ay para sa mga scholarships, mga gamot, seminars. Yung 50 million po ay pang hard projects. Barangay hall, daan. Yun po yun. At isa pa po, masabi ko po na ang panahon namin, tunay ang oposisyon. Ang akin pong, nung tatlong terms po ako sa Kongreso, first 2 terms ko po, ang aking minority leader ay kung naalala niyo po, si Kaloy Padilla. Kaninong administrasyon to? Noong una po kay ERAP, 2 years o 3 years, Tapos napalitan po siya ni GMA hanggang all the way na. So si Kaloy Padilla po, ang aking minority leader nung first 6 years. Nung last term ko po, 3 years, ang minority leader po ay walang iba kundi si Chis Escudero. Okay. Pero masasabi ko po na nung araw, tunay ang minoriya sa Kamara. Okay? Tunay po, ang mga kasapi namin nung kilala nyo, sina Butch Aquino. Ayun yun, sina Baham Mitra. Sina Rafi, yung sa Muntinlupa. Pero noong panahon nyo po, powerful na ba ang mga party list representatives? Hindi pa. Ngayon powerful sila. Ganito po, may mga jokes noon Kumain na kayo sa South Lounge, baka maubos ang party list yun ang mga Pero marami akong kaibigan sa party list, pero hindi sila ganun ka-powerful. Halimbawa, hindi ko makikita noon na ang party list representative ay maging chairman ng Committee on Appropriations. Sila pa maingay, Or member sila ng Commission Appointments. Hindi ko makikita, Pero siyempre, nag-evolve Nag-evolve. At ang latest na rinig ko, tinatraffic daw yung helicopters nila Kasi baka magbanggaan. sobrang dami na. Isa lang ang helipad
So, attorney, yung sinasabi nyo na dati, binabalita o ginadyaryo yung pork barrel, ngayon talagang wala na. Wala na. Gayon po, no, hindi natin, gayto po, noong 2013, si Greco Bellica, alam natin yun, no, nag-file ng kaso sa Korte Suprema to declare yung pork barrel system, yung tawag ng PDAF, Priority Development Assistance Fund, unconstitutional. Alam mo, sumangsang-ayon sa kanya ang Korte Suprema. Dineclare yun unconstitutional. Bakit? Kasi nainak na yung batas eh. Batas na yun eh. Congressman ka o senador ka, wala kang pakialam eh. Yet, nag-identify sila ng mga projects to be funded by the pork barrel system. So after ng legislation, wala ka na magawa eh. Batas na yun eh. GAA na yun eh. General Appropriations Act. So kaya dineclare unconstitutional. Ang problema, after declaring it unconstitutional, ano nangyari sa pork barrel? Nahinto ba? Hindi po. Nagtago. Pinalitan lang ng pangalan. Hindi nga natin alam yung pangalan eh. Nalaman lang natin ang pangalan noong December of 2025. Allocables. Allocables pala. Tapos non-allocables. Sa amin noon, may pork bar, PDAF, tapos over and above. Yung sobra mo yung malakas ka, 70 million, may sobra ka pa. So, sobrang laki po pala ng itinaas. Kasi nung panahon ninyo, yung nakukuha nyo, 70 million lang. Tama ngayon yan. ata, parang may umaabot ng 1.5 billion, 2 billion. So, On the napakalaki po average, ng parang diferensya. 1.5 billion eh. Emphasize natin na letter B yan ha, hindi yan M ha. Ganun kalaki. Noong panahon po ninyo, in terms of yung power ng Speaker of the House, kasi parang ngayon, itong dating Speaker of the House natin, si Martin Romualdez, sinasabi niya na wala siyang kinalaman sa kung ano ang galaw ng Congress patungkol sa budget, ng appropriations sa chairman. So, naniniwala ba kayo doon? Or nung mga panahon ninyo? Ganito po, no, hindi ako naniniwala. Traditionally, ang speaker kontrolado ng presidente. Pinipili niya eh. Yes. Sa kasaysayan natin, isa lang ang hindi pinili ng presidente, si Manny Villar. Kaya lang, wala na magawa si Erap, mag-speaker na ito eh. So, inadapt na lang niya si Villar. Pero yung Senate President, karamihan hindi hawak ng Malacanang. Ha? Halimbawa, after ng bar exams, nagtrabaho ko sa Senado. Ang Senate President noon, si Jovito Arsalonga, hindi naman siya kasama ni Cory. Pero siya ang Independent siya eh. Oo. So, ganun ha. Ngayon, hindi naman ako naniniwala na ang dalawa yun ha, committees ha. Una, accounts. Accounts, pera ng House yun. Sino nilagay ni Speaker? Asawa niya, si Yeda. Questionable kasi sabi ng iba, 4th term ka na eh. Pinaresign nila sa party list, nagkaroon ng 4th term eh. Pangalawa, appropriations. Pag speaker ka, may bas-bas mo yun. Kung anong gagawin niya doon, dadaan sa'yo. So, attorney, kasi nungalingan yung sinasabi ni Romualdez na wala daw talaga siyang kinalaman. Ang may hawak daw doon si Saldico lang at saka yung speaker na sinabi niya na si Chis Escudero. Sagutin ko sana, tell ito the Marines, no? Kaya lang may 18. Pero, attorney, dati ba, nangyayari na rin itong mga regaluhan dyan sa Congress? Katulad ng, halimbawa, impeachment. Tanungin natin sa history sa history, ni attorney sa Congress, normal ba yung impeachment? Gaano karaming impeachment na yung na-experience ninyo Ayun. Okay. sa 9 na taon ninyong pagiging congressman? Binibilang ko 5 impeachment proceedings 5? ang sinalihan ko eh. Pakarami. 5. Ganun karami, no? Una, kay Mercedes Gutierrez, ombudsman. Pangalawa, kay Añano Desierto, ombudsman din. Pangatlo, kay Comelec Chairman Benjamin Abalos. Nga ako mismo nag-file. Ako yung nag-file ng ano doon eh. Di ba yung back off? Back off? Ganun yun, no? Pangatlo, yung kay Chief Justice Davide at saka yung mga justices ng Korte Suprema, pinailan namin yun eh. Okay. Pang-lima, ito yung kay GMA. So lahat yan na-experiensyahan ko. At alam ko na walang impeachment proceeding sa 5 na yon, na walang hand ang Malacanang. So political lahat yun, yung 5 impeachment na na-experience Opo. mo? Hindi maaaring walang pakialam ang Malacanang. Kasi nag-uumpisa yan doon eh. Nag-originate ang impeachment sa lower house. At hawak ng presidente ang speaker.
Isa-isang hindi hawak ng presidente na speaker, si Manny Villar. Kaya si Manny Villar ang nag-endorse ng impeachment ni Erap. Oo, hindi ba? Naalala niyo kay Abueg? Oo, Deputy Speaker Abueg? Prayer pa lang, diniretso na eh. Tinransmit na yung articles of impeachment. Pero ganyan, impeachment. Anong tradisyon, anong usual na... Kasi narinig namin nung nakaraang interview mo dito, may Santa Claus kang nababanggit. Eh. Tama yon. Ano ngayong buwan? Mayo ngayon. Mayo. At sigurado ako dumating na sa lower house si Santa Claus. Ay, nako. In fact, may order na last week pa Wednesday. Pero nangayayat ata na. Si Santa Claus? Oo, Marami nangayaya. pang bit-bit. Gayto ha. Nationwide, walang releases ang Public Works. Walang releases. Pero balita ko, yung magkakaroon ng releases. Pero yung nagno sa impeachment, wala yun. Wala na. Oh, anong bit-bit ni Santa Claus? Yan. Yun ang tanong. Anong bit-bit? Well, sa experience ko una, kung may appointments kang pinapaluap, baka makuha mo. Halimbawa, may hiningi kang judge, baka ma-grant na yun, baka i-appoint na yung judge mo. Hiningi mo fiscal, baka makuha mo na. May gusto mo appoint director, baka makuha mo na. Ano pa? Projects. Projects, baka may releases yon. Ano pa? Pera. Pera. Nangyari yon. Oy. In fact, sinasabihan ko yung mga kasamahan ko rin, huwag mo na kayong magbigay. Maliit pa yung presyo. So nangyari yun nung panahon nyo? Nangyari yun. Na may mga Oo, perang improve? nangyari yon. Ngayon, nangyayari din. Dati saan nakalagay yung pera? Ito, tarayin ko ha. Meron bang santo sa kamara? Santo, parang Diyos. Hindi ako naniniwala na nagbago na yung kamara eh. Ano bang traditional na pagtingin sa kamara nationwide? Hindi lang nationwide, buong mundo. Di ba sa Taiwan nagbabatuhan nga ng upuan? Pero attorney, Nagsusuntukan? ano yung nangyayari po sa Kongreso ngayon when it comes to impeachment, ganito ba yung traditional na ginagawa o iba ngayon? Kasi parang sa ano pa lang, sa Congress pa lang, guilty na ang ini-impeach nila. Halimbawa, si mga P.P. Sara. impeachment impeachment proceedings sa Kamara na mas nanalo yung no Alam mo, sa experience ninyo. Sa 5 na yun. Merong- Lahat tumuloy. hindi. May sinyalis sa Malacanang kung ano yung takbo eh. Oo. Halimbawa, yung dinismiss ng Justice Committee, yung impeachment laban kay BBM, di ba? Hindi naman ako naniniwala na dinismiss yun dahil naniniwala sila na totoo yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Bago dumating, no? Pag-file mo noon, bago dumating doon sa Justice Committee, alam na natin yung hatol. So, sa madaling salita, tanim impeachment yon. Kasi walang Tanim bala. may basbas yung executive, may basbas ang presidente. Siya ang pinapa-impeach. So yun nangyari ngayon, tanim. Mahirap paniwalaan eh. Na bumoto sila dahil sa merito ng kaso eh. Bumoto sila dahil sa kumpas ng Malacanang. Yun ang tingin ko. Yun ang nangyari noon. At hindi ako naniniwala na magbabago yon. So yung palaging interview ni Marcos Jr. na wag nyo na ituloy ang impeachment. Ano lang yan, sayang sa oras. Palabas lang niya lang yun. Alam mo, matagal ko na narinig eh. Sa 5 impeachments na sinamahan ko, ang linya ng Malacanang, wala kaming pakialam Hands dyan. off sila. Executive branch kami. Legislative branch kayo. Trabaho nyo yun, bahala kayo dyan. Pero sa baba yun, may gumagalaw. Kaya pala, attorney, kung matatandaan natin, nung panahon ni Pangulong Duterte na ini-impeach si Leni Robredo, nung sinabi ni Pangulong Duterte na wag niyong impeach yan dahil binoto ng taong bayan yan, hindi talaga din natuloy ang impeachment kay Leni. Dahil- So, ibig sabihin, kung ipapa-stop ni Marcos Jr. yung impeachment kay BP Sara, kayang-kaya niya pa rin gawin. Kaya. Kaya. Depende sa signal sa Malacanang. So nasa kanya talaga lahat, Atty. That is correct. Yun ang paniniwala ko. At hindi ako naniniwala nang babago ang kamara, ha? Yung mga pangalan niyo, pare-pareho lang eh. So, Atty. yung sinasabi yung yung Santa Claus, ibig sabihin ba masaya sila pag may impeachment? Oo. Maramdaman mo ang saya sa kamara sa 5 impeachments na sinamahan ko. Naging importante ka eh. Bigla na lang nililigawan ka na eh. Naalala ko yung impeachment ni Erap ha. Doon sa South Lounge, may upuan doon. Hindi ko na i-mention yung pangalan ha. Pipirma ka lang, may sobre ka eh. Nako. Doon mismo sa South Lounge.
Buti dati sobre lang eh. Ngayon, paper bag na eh. Maleta. Ganun lang yun. Eh. Maleta na. Ganun iba na eh. Oo. Ano yung regalo ni Santa Claus? Maleta. Maleta ba yun? Sobre pa Well, lang. sobre pala nung araw eh. Ay, mahal pa kasi pera nun, no? Yung maleta. Guys, meron yung history, di ba? Una na, sobre lang. Pangalawa, expandable Oy, alam mo, folder. ah. Pangatlo, di ba, attache case. Naalala mo? Yung tanong nga ni Matandang Revilla, magkano ang laman ng attache case? Tinitimbang ang pera nun, ano? Diba? Tinitimbang. oo. Ito yung personal na tanong lang to. Ah, sige. Nakatanggap pa ba? Sa oposisyon ako eh. Nakalaban ka, ano? Ay, wala. Nasiro nga ako. Nasiro ako sa projects. At ito ang mangyayari ngayon sa bumoto ng no. Zero din. Pero Tony, magandang laban na yun kasi almost 2 years na lang eh. Tapos na. In fact, may personal nga nangyari sa akin eh. Yung kaso ng tatay ko, natalo kami sa Korte Suprema dahil pina-impeach namin yung, Nakulong ka, Tony. hindi, civil case. Tatay ko yung may hawak. Attorney, dati ba may gipitan na ng katulad ng nangyayari ngayon? Halimbawa, opposition ka. Kinakalaban mo yung majority. Nagkakaroon ba ng gipitan? Kasi ngayon Mas matindi. brutal ba noon Mas o ngayon? brutal ba noon o kaysa ngayon? Pareho lang Paano? yan. Oo, meron. Meron Kailangan, buo ang loob mo pag sumama ka sa oposisyon. Buo ang loob mo pag nag-no ka. Buo rin ang loob mo pag mag-yes ka. Halimbawa, yung impeachment ni Erap, habulan ng boto nun eh. Sina Mike Defensor nun. O, hintayan yun eh. Liligawan talaga yun eh. Kailangan buo ang loob mo.